Ibinibisto yung mga idol nung mga DDS na mga vlogger. Mr. X, nandiyan ka na din. O, game, pakinggan nyo ho. Bisa rin ako. Ma'am, nabanggit nyo kanina ng mga naka-payroll. Ako, naka-payroll ako dati sa Duterte Community. Sa inyong kaalaman, ma'am. Yan ha, si Nino umamin agad. Ako, naka-payroll po ako dati sa Duterte Community. Usapan po ito ng mga vlogger daw po na binabayaran ng mga Duterte, di umano, mga bossing, at ng Office of the Vice President. At meron pang mababanggit dito, mga boss, na ano daw? Sabi naka-payroll daw yung isang vlogger doon daw sa OBP. So, ibig sabihin, mga bossing, kapag ka nabanggit na ho yan, ibig sabihin, tayo ang nagpapasweldo doon sa vlogger na iyon. Kung nakasama sa listahan ng sumusweldo sa Office of the Vice President yun. Oh, game. Sa inyong personal knowledge, meron po ba kayong nalalaman na mga vlogger ng Duterte Community na naka-payroll ngayon at pwede po ba natin malaman kung sino-sino po ang mga vlogger na to at magkano po ang pinararating at kanino pa po nanggagaling na pagbabayad sa mga vlogger? Kasi ito, unang-una, si Teo Moreno. Hindi siya sa loob ng OVP, pero naka-payroll siya sa OVP. Okay? Narinig niya? Narinig niya yung sinabi? Unang-una, itong si Teo Moreno, hindi siya naka-payroll, hindi siya sa OBP, pero naka-payroll daw sa OBP. Yan yung sinasabi ko na kung inilagay nila sa listahan ng Office of the Vice President na mga staff yan, ibig sabihin, taong bayan o sa tax ng taong bayan, kinukuha yung pambayad dyan. Mabigat ho yan, mga kababayan, ha? Biruin mo po. Ano po ba ang lakaran, ang ginagawa niya? Di ba yan yung bakla na ang lagi sinasabi, based on what we've heard. Meron daw pong 150 million ang kada laman nung bag na kulay itim at ipinamumudmud daw po sa mga congressman. Hanapan mo ng patunay, wala naman pong ipinakita. Laway-laway lang. Ibig sabihin, sa madaling salita, paninira lang ang lakaran. Di ba? Oo. Itong si Ka Eric Silis kasi mismo si Dean ng sa loob ng SMN. Ako, si Eric. Di ba yan yung laging sabi para sa bayan, no? Taong bayan, para sa mamamayang Pilipino. Yung tipo bang parang kala mo kung magsalita, bayaning-bayani siya. Di ba? Si Eric. Tingin ko tingin ko lang ho, suspetsa ko mga kababayan. Di ba naalala nyo yung mga KOJC nagsunog ng gulong doon sa labas ng KOJC? Kung maalala nyo ho yun, tingin ko turo ni Eric yun Kasi yun yung ginagawa nila doon sa NPA Diba? Ganun yung mga kalakalan at ganun po yung mga gawain ng mga NPA. Magsusunog ng gulong, susunugin yung ganito. Tingin ko turo ni Eric ho yun, mga bossing. Biruin mo yung mga relihiyoso daw na sumasamba sa may-ari ng universe. Naging ralyesta na noong mga panahon na yun, ano? Lahat ng vloggers na naka-payroll yan, walang volunteer dyan. Hindi tulad ng vlogger ng pro-government, lahat volunteer. Sabi ni Willie Ruado. Biruin nyo ho, mga kababayan. Si YouTube, grabe. Ibang klase si YouTube, mga bossing. Napakagaling ni YouTube. Tuloy na. Binigyan siya ng 20 million na kondo and then 1 million allowance a month. Okay. 20 million na kondo at 1 million na allowance. Buhay na buhay pala si Boss Eric, ano? 1 million. Kung US dollars mo, magkano yun? Nasa siguro 19,000 US dollars. Kung i-50 na lang natin para madali ang kwentahan, 20,000 US dollars per month. Hayahay din pala ang buhay ni Eric, ano? Sa SMNI. Sandali, ito nagtataka ako. Kasi meron din mga kumakalat na si Boss Ngalbo naman po, mga bossing, 1 million din daw po ang natatanggap nun. Kilala niyo si Boss Ngalbo? Sige. Ang sabi dito
kung sino si Boss Ngalbu, papalakpakan ko. Papalakpakan ko. Wala naman akong pera bibigay sa inyo eh. No? Kilala nyo si Boss Ngalbu? Sabi, 1 million din daw ang natatanggap nun. Pero anak ng tokwa, meron silang isang vlogger, ang pangalan Dada. Di ba? Sabi ko, parang mas bagay yung Dada doon kay Boss Ngalbu. Sabi nila, bakit naman? Kasi Dada, yun yung totoong Dada. Ano ibig sabihin ng Dada kay Boss Ngalbu? Dadalawa ngipin, dalawa sa taas, dalawa sa baba. Kapag ka naglalay-buyo sa SMNI at kapag ka yung bumabanat sa SMNI yun, nakatagilid pang gano'n, no? Yung kala mo hihiga na doon sa lamesa niya, tapos patagilid, tapos palabas-labas yung dalawang ngipin dito, Sabi ko, 2 milyon ang 1 milyon ang binibigay dito, tapos hindi makapagpalagay man lang ng postiso, anak ng tokwa. Siguro ang magandang postiso kahit papaano, 50 mil sa taas, 50 mil sa baba. Maganda na yon. Para pagharap mo doon sa SMNI, mapanood ka ni Kibuloy doon habang nanonood sa Oblo. Oy, SMNI na, panoorin ko nga sila. Ang swerte nila, kasi sila laya, ako nandito sa loob, pinapanood ko sila. No, naka-aircon sila doon sa studio, ako hindi. Milyunan din pala ang bigayan dyan, no? Oo, so itong sila. Kasi, no, laging dito sa Davao. Hindi ko lang talaga actually alam, pero I know na itong yung may nagsumo sa akin na it is worth 100,000. Monthly. Oo, monthly. Sila ba not may po? Yung grupo Ang 100,000 daw monthly, yung mga pabebe girls na inimbitahan sa Senado, sa Kongreso. Naalala nyo, mga bossing, yung inimbitahan sa Kongreso. Tapos, bakit mo sinulat ito? Bakit sinasabi mo na yung mga kapulisan, etc., bumabaklas na ng suporta, nag-resign na, no? Walang maidahilan. Tapos sabi, opo, tanga po ako. Naalala nyo yung mga yun? Opo, tanga po ako. Kasama yun, ni Boss Water Cannon. Kilala nyo si Boss Water Cannon? Yung umiyak, sabi ni Faye Nobia, isa din yun. 100,000 daw yun. Grabe naman. 100,000. Paldo-paldo pala itong mga ito. Ang gagawin mo lang, laging magpapakalat ng mga kalokohang balita na walang katotohanan. 100,000 na. Grabe. Naalala nyo, kilala nyo si Boy Water Cannon? No? Yung nagdadahilan kay Paduano, kay Congressman Paduano, Mr. Chair, nag-water cannon din po tayo. Ang Pilipinas din po, nag-water cannon. Naalala nyo yon? Uminit, kumulo ang dugo ni Paduano doon sa tao na yon. Sabi ni Paduano, anong nagwa-water cannon? Mr. Chair, ipaliwanag mo yan. No, nataranta ko. Nataranta. Sa sobrang taranta, mga kababayan, ang nabanggit na lang po ay sabi, Mr. Chair, ang water cannon po ay isang facility. Naging pasilidad na yung water cannon. Taranta na Masigawan ka ba naman ni Paduano? Sabi, bandang huli, opo, fake news po ako. Yung pala yung mga 100,000. Ganun, yun yung mga 100,000. Magkano? Ulitin ko. 1 million daw na nanggagaling sa SMNI, yung kay Eric. Tapos, magkakaroon, meron pa itong mga Class A, Class B, Class C No, sige, tuloy pa natin. nila. Yan, talagang bayad talaga yan. Kumbaga, bayad sa SMNI. Sino daw yung bayad daw talaga? Yan, talagang bayad talaga yan. Kumbaga, bayad sa SMNI, bayad kay Pulong, bayad sa OVP. Pero ma'am, Sino yun? Ulitin ko, atras ko ulit. Hindi alam, pero I know na itong yung may nagsumo sa akin na it is worth 100,000. monthly. Oo, monthly. Sila ba not may po? Yung grupo nila. Yan, talagang bayad talaga yan. Kumbaga, bayad sa SMNI, bayad kay Pulong, bayad sa OVP.
Pero ma'am, sa ngayon ma'am, Ang dami palang nakokolekta nila Banat Bay daw. Sabi ni Ale, oh, bayad sa SMNI, bayad sa OBP, bayad daw din kay Pulong. Kaya naman pala ganun kasi ano sila, um, ganun sila magtanggol doon, ano. Kaya kung maalala nyo nga, oh, um, sabi ni Banat Bay, parang AI lang yata yung ano, yung si Pulong, yung mananaksak. Naalala nyo yun? Yung bad trip si Pulong. No, bad trip do sa Bugaw. Parang yung dahil do sa babae, etc. No? Bad trip. Mananaksak. Sabi ni Banat Bayo, syempre, kung nakakakuha ka, nakakatanggap ka ng bayad galing do sa tao na yun, syempre, i-depensa mo yun. AI daw yun, AI. Uso na daw po yung AI ngayon. Si Pulong, nagsalita. Ang sabi ni Pulong, ang tagal na, inuungkat nila yun. Tapos, lumabas, yung Bugaw. Doon niya, di ba, ini-interview ni Kap Nino Barsaga, yung Bugaw. Meron talaga. Natahimik yung AI Ganyan na mangyayari. Ano po, kapag ka binabayaran ka o kapag ka bayad ka, di yung ano. Yung tipo bang, wala, no choice tayo. Kahit ang hirap ipagtanggol nito, kahit na imposible na paniwalaan ng taong bayan to, pipilitin mo na maipagtanggol yung tao na yun. Pero mo, kita mo, sasaksak si Pulong, baliktad yung kutsilyo. Yan po, saan po nanggagaling yung mga pera na yan, ng mga personalidad sa inyong abot na kaalaman? Una-una kasi ito sila, nag-seminar to sila sa China eh. Ibig sabihin, unang-una, ito kasi nag-seminar sila sa China at yan pong sinasabi ni ate, mga bossing meron po silang iniwanang bakas dyan. May litrato po silang lahat na nasa China, di ba? BMB Mama Labs, 28PH, di ba? Meron silang litrato noon, di ba? Julie Lopez, Max Safe, Joel ng Cereza Force, Mood Covers, Ayun na itong mga, ang ano nila ngayon, merong class A, class B, class C. Yan na, Class A, Class B, Class C. Sino po yung Class A? Opo. Merong mga trolls na nahawak si Lorraine Badoy. Okay. Yan. May mga trolls na hawak si Lorraine Badoy daw. Kung maalala ko, merong akong narinig na parang kaboses ni Lorraine Badoy na sinasabihan, kayo mga wala kayo silbi, mga bobo kayo. Ginaganon. No? Oo, na class C. Yung class C, ano po yung ibig sabihin ng class C? Nahawak Baka mga pangit. Baka po yung mga hindi, yung class C, sino ba yung mga class C? ni Badoy. Yung parang yung hindi katulad na yung mga katulad nila Teo Moreno, hindi katulad sa kanila na talagang so Ibig sabihin po pag class A ka, Teo Moreno, mga Teo Moreno. Banat Bay. Oo. Okay. Yung mga class A, Yung class A daw, Teo Moreno, Banat Bayan daw Yung mga class C, yan yung datingan ng mga vlogger, ng mga bobo, ng mga tatanga-tanga. sakit naman magsalita nitong si Kap Nino. Class C daw. Sige. Ayan mamaya makakakita kayo ng mga class C na magko-comment dyan. Yung tipo bang ang class C is ang mga tanging comment lang, adik si Mark Ramos, bobo si Mark Ramos. Pero yung doon sa pinag-uusapan na tinatalakay natin, wala silang mako-comment. Ganun po daw po yung class C. Okay. Now gets na natin. Banat Bay at saka daw yung Teo Moreno, class A daw yun. Sino yung class B? Siguro ang class B, yung mga yung 100,000 na sinabi. No? Class A, Banat Bay, tsaka si Teo Moreno. Yun yung dikit talaga kay BP Sara. Yung mga class B, yung 100,000. Yung mga pinatawag siguro doon sa kongreso. No, class C naman, yung mga bobo at mga walang alam kundi ang mga comment lang daw yung paulit-ulit na mga bayarang kang vlogger ka. Saan class yung yung vlogger na may bit-bit ng bigas tapos kala mo buong kilik, buong braso may banel dito. Anong class yun? Saan kategory yun? Yung humamak kay General Torre, ang sabi kay General, minsan pumasok dito yun sa live natin ito pala yung ito pala yung target kong vlogger.
Pumasok, pumasok. Sabi ko, anak ng putik na itsura nito. O yun. Saan klase yun? Yung biruin mo, tayo kapag maitim ang kilikili natin, mga kababayan, nandito lang ho eh. Bilog lang ho yan dyan, Bilog lang po dyan, maitim. Anak ng toko, ayun, yung nakita ko, yung may hawak na sako ng bigas ho. Simula dito hanggang dito ho, ang itim nung kala mo, banil na ho eh. Kahit to siguro, aspalto, buuin mo yung aspalto, ikaskas mo sa kilikili. Hindi ho magsusugat, mga kababayan. Sa kapal ho ng banil. Anong class yun? Class bulok, sabi ni Julie Lopez. Anyway, tuloy natin. Kaya pala may may pinapagalitan si Badoy ng mga bobo kayo, mga mangmang. Yun pala ang hawak ni Badoy. Ang usapan kasi dyan is 50,000 ngayon is ang nabalita ko nga. Kasi meron isa dito na vlogger na umalis na rin sa kanila eh. Ayun, 50,000, yung mga pa-comment-comment, yung mga class C, yung mga sinasabihan ni Badoy daw, di umano, ng bobo at mga tanga daw. Hawak daw, di umano, ni Badoy yung mga yon. Binabaan daw sila to 20 o 15. Tapos Pinabaan pa. Paano? Sabi siguro, paulit-ulit yung mga comment nyo. Nak ng tokwa kayo, hindi man lang kayo makasagot doon sa mga tinatalakay nila. 15 na lang kayo. yung mga raso nila, paano kung ikulong kami ma'am? Paano kung kayo? Edi good luck. Sabi ko, edi good luck sa inyo. Alam mo sa totoo lang, sabi ko, kung ka na lang, kung mag-bagger ka na lang, bahala na 10,000 ang buwan, at least, malinis yung konsensya mo. Opo. Nalinaw na meron silang mga vlogger. Kasi kami, ako ma'am, nung sinabi nga ni dating Pangulong Duterte na tulungan suportahan ang Marcos administration, bilang supporter ni dating Pangulo, sinunod ko yun. Kaya ako po nag-prove government. At yun din naman ang sinabi ng kandidato ko noon na si dating tumakbong pagkapangulo, yan, Manila Mayor Isko Moreno uli, sumunod naman ako. Ngayon, kung nag-aaway ang administrasyon at inaaway ni Digo, abay, teka, labas na ako dyan. Basta ang malaga, Oo. No?